Muling binulabog ng missile at drone ang Ukraine sa gitna ng patuloy nitong giyera sa Russia. Ang sa mga opisyal ng Kyiv, 18 ang patay sa magdamag na pag-atake kabilang ang 4 na bata. Kasama sa napinsala ang mga gusaling kinaroroonan ng mga kinatawan ng European Union at British Council. Ayon sa Russia, mga military facility at airbase ang kanilang target. Inaatake rin daw ng Ukraine ang ilang pasilidad sa Russia. Sa isang video, kita ang sunog sa isang oil refinery sa Russia kasunod ng sinabi ng militar ng Ukraine na may tinamaang refinery ang kanilang mga drone. Ayon sa Russia, interesado pa rin sila sa peace talks. 3 ang patay sa panibagong mass shooting sa isang Catholic church sa Minneapolis sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, habang nagsisimbang ilang estudyante, namaril sa bintana ang gunman. Patay ang 2 batang estudyante na edad 8 at 10. Nasawi rin ang gunman na magbaril sa sarili ayon sa pulisya. 17 ang sugatan. Patuloy ang investigasyon sa krimen at kabilang sa tinitingnan ay anggulong domestic terrorism at hate crime na target umano ang mga Katoliko. Ipinag-utos ni US President Donald Trump na ilagay sa half-mast ang mga watawat sa Amerika sa buong bansa. Nagsagawa rin ng candlelight vigil ang mga residente. Nagsalpukan ang isang wing van at isang pickup sa Pototan, Iloilo. At sa lakas ng impact, nawasak ang bumper ng pickup at ang ilang parte ng wing van. Ayon sa pulisya, hindi raw nagdahan-dahan ng takbo ang 2 sasakyan bago pa man marating ang intersection. Kaya nagsalpukan ang mga ito. Walang nasaktan sa insidente at nagkaayos rin daw ang 2 driver. Nagsama-sama ang mahigit 300 kalahok mula sa ASEAN member countries para magpakitang gilas sa pinakamalaking Technical Vocational Skills Excellence event sa ASEAN region, ang World Skills ASEAN Manila 2025. Ang mga pambato ng Pilipinas nagpamalas ng galing sa robotics, hairdressing at iba pa. Saksi si Von Aquino. Autonomous mobile robotics, 3D digital game art, hairdressing at restaurant services. Ilan ito sa 32 specific skills kung saan nagtagisa ng mahigit 300 competitors mula sa ASEAN member countries sa World Skills ASEAN Manila 2025 sa Pasay City. Ito ang pinakamalaking technical vocational skills excellence event sa ASEAN region. Ayon sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, layo nitong i-promote at i-upgrade ang skills standards sa ASEAN region sa international level. At hikayati ng mga kabataan na i-develop ang kanilang skills para maabot ang international standards. We're really capacitating yung ating mga learners to make them competitive and get employed not only in the Philippines but anywhere, di ba, in the world. Kasi industry standard siya. Mula sa technical mastery, creativity at teamwork, ipinamalas ng mga kompetitor ang kanilang talento, kaalaman at husay sa 6 na larangan ng kasanayan, ang information and communication technology, construction and building technology, creative arts and fashion, manufacturing and engineering technology, social and personal services at transportation at logistics. Ayon sa TESDA, ang pag-host ng ating bansa ng World Skills ASEAN Competition ay makakatulong para mapalakas ang TechVoc system ng bansa, ma-enhance ang global competitiveness at maitampok ang ating skilled workforce. Yun yung ina-address natin na sana yung skills mismatch mababawasan because the equipment and the tools that they're already using are based on industry standards. Dahil sa kompetisyon, marami raw babauning kaalaman ng mga sumali. Pagsunod sa standards, kasi may mga parts dito na may mga times na yung mga kailangang procedure din namin nagagawa sa industry. Sa pagsali po, na-build yung confidence ko, tsaka yung nawala yung hiya, tsaka kabaho. May mga nais rin daw mag-improve sa kanilang skills matapos mag-compete. Certain po kami lahat. So, as in, lahat po ng topics, lahat po ng mga kailangan po namin i-paran sa robot. Kami lang po nagturo sa sarili namin. Gusto rin po namin mag-continue in the future to mag-training po sa ibang country para magkaroon po kami ng exposure. Enjoy naman daw sa warm hospitality ng Pinoy ang ilang competitor. The food was really amazing in the Philippines. I really enjoyed it and I hope to come back here again.
Sa Sabado, gaganapin ang awarding ceremony sa SMX Convention Center sa Pasay para sa nanalong competitors. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Bibida ang new breed of stars sa horror film na Huwag Kang Titingin. Hindi lang kasi sa katatakutan sa sentro ang pelikula, mayroon din itong mahalagang mensahe para sa mga kabataan. Kasama sa proyekto ang Gen Z Kapuso stars na sina Sofia Pablo, Allen Ansay, Marco Massa, Sean Lucas, ex-PBB housemates Michael Sager, Charlie Fleming, Josh Ford, Kira Ballinger, at Shuvi Atrata with her TDH, Anthony Constantino. Nagsanipwesa sa proyekto ito ang GMA Pictures at Mentork Productions. Kanina, formal nang nilagdaan ng kasunduan na dinaluhan ni GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. Senior Vice President of GMA Public Affairs at Executive Vice President of GMA Pictures, Nessa Valdelion, at Mentork Productions President and CEO John Brian Damante. Excited ako because we've been talking about collaborating since 2 years ago, and we've known Mentork to be a very, very good horror movie producer. Sobrang natutuwa sa generosity ng GMA to work with, alam niyo naman, isa sa pinakamalaki, diba, sa industriya ng entertainment dito sa ating bansa. Galing sa baryo Sapang Bato, pumunta ng LA nagtrabaho. At ngayon, balik baryo nga si Black Eyed Peas member Apple the App. Dinalaw ng Black Eyed Peas ang hometown ni Apple sa Angeles, Pampanga, kung saan ibinida niya ang kalyeng ipinangalan sa kanya. At tinakam din niya ang followers online sa mga pagkain Pinoy na inihanda ng kanyang ina. Yung kanin, chicken adobo, and sinigang. So this is a traditional Filipino comfort meal. And dedicated a street to Apple. And it's just street. Dumalo doon ng grupo bago ang kanilang concert sa bansa kagabi. Party vibes ang concert kung saan may surprise appearance pa si Sandara Park. At special naman para sa miyembro ng Black Eyed Peas na si J. Ray Soul dahil sa harap siya ng mga kababayan nag-perform. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.